Saan po ba tayo? May nakailan ba dito sa sasakyan ko? May nagbukas ba nito? Wala po eh, kararating ko lang. May nalaman ba kayo sa pagkamatay ni Mami? Ano ba talaga ang alam nyo, Jonathan? Ikaw ang nagpapapansin. Sumagot ka, Rowena. Totoo ba yung narinig ko? Ikaw ang nagpapatay. Oo, Edmundo, ako! Bakit? Ipaghihiganti mo siya? Ipaghihiganti mo ang paborito mong kabit? Bakit mo ginawa yun? Alam mo namang wala na kami, di ba? Alam mo, hiwalay na kami ni Anita. Bakit? Akala mo ikaw ang dahilan kung bakit ko siya pinapatay? Ano pong dahilan na meron ka? Buntis si Anita kay Falcon. Si Falcon ang dahilan kung bakit ko siya pinapatay. Hindi ikaw! Hindi ko akalain na rin pala ang tatapos sa'yo, Rowena. Pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Gusto mo labanan yung antok mo. Kailangan mo pahinga kahit konti. O kung ayaw mo matulog, sana kumain ka man lang. Bibili na ako ng pagkain natin sa labas. O sige, alabas lang muna ako. Kung alis, dito ka lang. Balik ako kagad. Ito na rin ako eh. Oh, hindi ka pa natutulog. Tingnan mo nga yan, grabe na yung eye bags mo, oh. Tsaka yung mata mo mugtong-mugto na. Iniisip ko pa rin si RJ. Kung hindi dahil sa aming dalawa ni Matthew. Siguro, iba ang buhay niya ngayon. Ginusto ni RJ yun. Sigurado ako, kung kailangan ulitin niya yung buhay niya, ikaw pa rin ang gusto niyang makasama at makilala. Kahit na lang masasaktan siya. Dahil mahal ka niya. Dahil masaya siya sa piling mo. Napakabait niya sa atin. Napakabait niya sa aming dalawa ng anak ko. Rachel, huwag kang magagalit, ha? Tuluyan ka na bang mababalik kay Levi? Hindi naman wala akong pakialam kay RJ. Kaya lang, paano kayo ng anak mo? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Alam mo, hindi ko to ginusto. Hindi ko to plinano o pinag-usapan. Pero kahit anong layo ko kay Levi, parang kami pa rin yung pinaglalapit ng tadhana.